Siya ay isang batang mahiyain, isang biktima ng pang-aapi. Ngunit ang lahat ay nagbago nang siya ay magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan, at sinamahan pa ng isang mabangis na halimaw, na gustong kontrolin ng isang makapangyarihang sorcerer. Ang sorcerer na ito ay walang ibang hangarin kundi ang patayin ang lahat ng tao at angkinan ang mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang kalupitan, may isang batang handang labanan siya upang iligtas ang mundo. Nagsimula ang kwento kay Yuta, isang mahiyain na binata na sinamahan ng cursed spirit, ng kanyang kaibigan noon na si Rika. Si Yuta ay binubuli sa paaralan, ngunit si Rika ay overprotective at brutal na sinasaktan ang mga nananakit, at pinatay sila sa isang locker. Pagkatapos ng pangyayaring ito, si Yuta ay sumuko, ayaw nang makasakit pa ng mga tao, at ang mga elders ng Jujutsu ay gustong ipapatay siya, na sinasabing siya ay masyadong mapanganib para manatiling buhay. Ngunit si Satoru Gojo, ang pinakamalakas na sorcerer at guro, ay nakumbinsi silang hayaan si Yuta na sumali sa Jujutsu High School sa halip. Sa isang flashback, nakita natin si Yuta kasama si Rika sa kanyang kaarawan. Binigyan niya siya ng singsing, at nanunumpa silang magpapakasal kapag matanda na sila. Gayunpaman, nagkaroon ng isang trahedya ng aksidente sa sasakyan, at namatay si Rika. Si Yuta ay nadurog, at si Rika ay naging isang cursed spirit na umaangkin sa kanya. Sa paaralan, mayroon lamang 3 iba pang mga mag-aaral sa unang taon. Ipinakilala ni Gojo si Yuta, at sinabihan silang umayos. Ngunit nang pumasok si Yuta, naramdaman ng 3 estudyante ang kanyang napakalaking sumpa na enerhiya, at agad siyang inatake. Gayunpaman, lumitaw si Rika at ipinagtanggol si Yuta. Pagkatapos ng kanilang pagtatagpo, ipinaliwanag ni Gojo na ang mga sumpa ay kadalasang sanhi ng pagkawala o misteryosong pagkamatay ng mga tao, at sa paaralan, natututo sila kung paano haharapin ang mga ito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang iba pang mga estudyante, si Maki, isang dalubhasa sa paggamit ng mga sinumpang armas, at si Inumaki, na gumagamit ng sinumpang pananalita, ngunit hindi marunong magsalita ng normal, at si Panda, bumuo sila ng grupo para sa pagsasanay, at si Yuta ay pinares kay Maki. Dinala sila ni Gojo sa isang elementarya, at inatasan silang dalawa na hanapin ang 2 bata na nawawala. Si Gojo ay naglagay ng isang barrier, na tinatawag na belo, na nagpapaliwanag na hinihila nito ang mga sumpa, at pinipigilan silang makatakas. Umalis si Gojo at binati sila ni Maki. Naghahanda si Maki para sa isang labanan, nang lumitaw ang 3 isinumpang espiritu. Natarante si Yuta, ngunit nagagawang hiwain ni Maki ang lahat sa isang pag-atake. Nagpatuloy sila sa loob ng paaralan, at sumusunod si Yuta sa likod ni Maki. Tinatanong niya kung natatakot siya, habang kinakabahan siyang tumingin sa paligid. Hindi humanga sa kanya, tinanong ni Maki kung anong grade siya, na nagpapaliwanag na ang mga sorcerer ay nirerango mula grade 1 hanggang grade 4. Walang ideya si Yuta sa kanyang rango, kaya hiniling ni Maki na makita ang kanyang ID card. Nalaman niya na siya ay nirerango bilang isang espesyal na grado, na mas mataas pa sa grade 1, biglang lumitaw ang isang napakalaking sumpa, at ang paaralan ay nawasak. Si Yuta at Maki ay itinapon sa langit. Sinubukan ni Maki na umatake, ngunit nawala ang kanyang sandata, at pareho silang nalunok. Sa tiyan ng halimaw, nakita nila ang 2 nawawalang bata. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay hindi kayang lumaban sa mga sumpa tulad ng kay Yuta, at si Maki ay madaling nanghina. Tinanong niya kung bakit naging sorcerer si Yuta, at siya ay nag-isip ng malalim sa kanyang sarili, at sinabi na gusto niyang manatiling buhay, nagpa siya na patunayan ang kanyang halaga. Isinuot niya ang singsing ni Rika, at tinawag ang kanyang kapangyarihan. Si Rika ay lumabas sa kanyang buong anyo, at dinurog ang sumpa. Nag-rampage siya, habang dinala ni Yuta ang lahat sa ligtas na lugar. Kasunod nito, binigyan ni Gojo si Yuta ng espada. Itinuro niya sa kanya ang isang paraan upang ma-fuse ang espada ng sumpa na enerhiya at dahan-daang kontrolin si Rika. Sa sumunod na ilang buwan, nagsasanay si Yuta kasama si Maki, na natutong lumaban gamit ang isang espada. Mabilis siyang natuto, at malapit na siyang makasabay sa kanya. Dumating si Gojo, at sinabi kay Yuta Maki na may hihilingin siya para sa isang misyon. Ito ay isang madaling misyon na maaari niyang gawin kahit siya lang, ngunit sinabi ni Gojo kay Yuta na sumama para sa higit pang karanasan.
Na-intimidate si Yuta kay Inumaki, dahil hindi pa rin niya ito maintindihan. Ipinadala rin siya sa isang shopping district, at habang ipinapaliwanag ang misyon, nawala si Inumaki, bumili pala ng gamot sa lalamunan, inilagay ang barrier, at pumasok ang dalawa. Habang ginalugad nila ang lugar, nakatagpo sila ng malaking bilang ng mababang antas ng mga sumpa. Nabigla si Yuta sa dami, ngunit si Inumaki ay lumapit. Ginamit niya ang kanyang sinumpang boses, at inuutusan silang lahat na sumabog. Namangha si Yuta sa pamamaraan, ngunit sumakit ang lalamunan ni Inumaki dahil dito. Bumalik sila sa pasukan, ngunit hindi nila maalis ang barrier. Ang isa pang sumpa ay lumabas sa likod nila, at umatake gamit ang isang sinag ng liwanag. Si Inumaki ay nag-counter-attack, pinilipit ang braso ng halimaw, ngunit hindi ito sapat. Napilitan silang tumakbo, at nahulog ni Inumaki ang kanyang gamot, inisip nila ang sitwasyon, at plano ni Inumaki na lumaban ng mag-isa. Napagtanto na sinubukan ni Inumaki na protektahan siya, determinado si Yuta na lumaban din. Nag-fuse si Yuta sa kanyang espada ng enerhiya at sumugod sa sumpa, at umiwas sa mga sinag ng liwanag. Lumapit siya, at nagawang makatama, ngunit hindi ito sapat. Dumausdad siya sa ilalim ng sumpa, kinuha ang gamot, at itinapon kay Inumaki. Ininom niya ang gamot, at nagamit muli ang kanyang kapangyarihan, na nag-uutos na durugan ang sumpa. Habang paalis sina Yuta at si Inumaki, may isang lalaki na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nakita niya ang ID card ni Yuta, at nadismaya na hindi niya nakita si Rika. Hindi nagtagal, dumating si Gojo upang siyasatin ang eksena. Nakita niya ang isang tiyak na enerhiya, at napunta siya sa lugar kung saan nanonood ang lalaki. Kinumpirma niya na si Geto Suguro, isang special grade sorcerer, na pinaalis sa paaralan dahil sa pagpatay sa mahigit 100 katao gamit ang kanyang curse spirit. Samantala, tinutulungan ni Suguro ang isang babaeng pinapahirapan ng sumpa. Nagawa niyang makuha ang sumpa, at palayain ang babae. Nagpapasalamat sila sa kanyang tulong, ngunit kapag umalis sila, nagbago ang kanyang saloobin, at tinawag niya silang mga unggoy, na minamaliit ang mga taong hindi sorcerer. Nakipagpulong siya sa kanyang pinaka-pinagkakatiwala ang mga kaalyado, at sinabi sa kanila na oras na upang lumikha sila ng mundo para lang sa sorcerer, ngunit kailangan muna nilang sirain ang umiiral na kaayusan ng mundo ng Jujutsu. Sumugod si Suguro sa bakuran ng paaralan sakay ng Giant Pelican. Mabilis niyang binati si Yuta, at pinupuri ang kanyang kapangyarihan. Inaanyayahan niya si Yuta na sumali sa kanyang layunin ng pagpuksa sa lahat ng hindi sorcerer, ngunit dumating si Gojo kasama ang maraming sorcerer. Ginamit ni Suguro ang pagkakataon para magdeklare ng digmaan, na nag-aanunsyo na sa ika-24 ng Disyembre, sasalakayin niya ang Tokyo at Kyoto, na magpapakawala ng 1,000 curse spirit sa bawat lungsod upang patayin ang lahat ng hindi sorcerer. Inaanyayahan niya silang subukang pigilan siya. Sinubukan ni Gojo na pigilan siya sa pag-alis, ngunit pinalabas ni Suguro ang ilang mga isinumpang espirito na nagbabanta kay Yuta at sa iba pa. Lumipad si Suguro, at kasunod nito, ang sorcerer ng Jujutsu ay nagsimula ng pulong para sa kanya, ipinaliwanag na siya ay may kapangyarihang malayang sumipsip at magmanipula ng mga sumpa, at nangongolekta ng mga sumpa sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod habang nagpapanggap bilang isang relihiyosong grupo. Kahit may 2,000 pa siyang sumpa, nakita ni Gojo ang katangahan para kay Suguro na magsimula ng digmaan na hindi niya mapapanalo. Inihayag ni Suguro ang kanyang tunay na plano. Sa araw ng pag-atake, ang lahat ng mga mangkukulam at estudyante ng Jujutsu ay magiging abala sa pagliligtas sa Tokyo at Kyoto, at plano ni Suguro na gamitin ang pagkakataong ito para makalusot sa paaralan. Upang patayin si Yuta habang siya ay nag-iisa at kuhain ang kapangyarihan ni Rika, ang pag-atake ay nagsimula na at si Yuta ay naiwang mag-isa sa paaralan, sinamahan lamang ni Maki, dumating si Suguro, at tinakpan ang paaralan ng isang barrier. Samantala, nakita ni Gojo na may kakaiba dahil wala si Suguro. Nakatanggap siya ng isang ulat tungkol kay Yuta, at mabilis na kinuha si Panda at si Inumaki. Hinala niya na hinahabol ni Suguro si Yuta at pinabalik sila sa paaralan upang protektahan siya. Nag-teleport sila, at naging seryoso si Gojo, tinanggal ang kanyang mga benda. Bumalik sa paaralan, si Maki ay natalo habang si Suguro ay patuloy na pasulong, lumabas si Panda sa pader at inaatake siya.
Nag-transform si Panda at umatake si Suguro gamit ang kanyang mga sumpa. Nagagawang sirain ni Panda ang lahat ng sumpa, ngunit nauwi sa pagkakasaksak sa sandata ni Maki. Bumagsak si Panda, ngunit dumating si Inumaki at umatake gamit ang kanyang curse speech. Nadurog si Suguro, na lumikha ng isang napakalaking butas, at sinuri ng dalawa si Maki. Gayunpaman, bumangon muli si Suguro, at natalo ang dalawa. Dumating si Yuta upang makita ang kanyang mga kaibigan na lubhang sugatan. Siya ay nagalit at tinawag si Rika, nanunumpa na papatayin si Suguro. Kasama si Rika, nilabanan nila ang mga isinumpang espirito ni Suguro. Dinala niya ang iba sa ligtas na lugar at sinimulang pagalingin sila gamit ang isang reverse curse technique. Umatake si Suguro gamit ang isang pulutong ng mga espirito, ngunit ipinahayag ni Yuta na maaari niyang kopyahin ang curse speech ni Inumaki at pinatay silang lahat. Samantala sa lungsod, ang mga sorcerer ng Jujutsu ay patuloy na nakikipaglaban sa mga isinumpang espirito, at si Gojo ay inaatake ng isa sa mga kaalyado ni Suguro. Hinabol siya ni Gojo, ngunit ang lalaki ay patuloy na tumatakbo, humihinto lamang para patagalin ang oras. Binago ni Suguro ang kanyang pag-atake, inilabas ang kanyang sandata upang lumaban gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa kabila ng sabay-sabay na pag-atake, kinaya ni Suguro ang mga pag-atake ni Yuta at Rika. Ngunit nahuli siya ni Yuta nang maputol ang kanyang espada, at dumapo ang isang black flash na suntok sa mukha ni Suguro. Si Suguro ay bumangon at nagpasya na oras na para tapusin ang laban. Ipinatawag niya ang kanyang pinakamakapangyarihang special grade cursed spirit, at pinagsama ang kanyang natitirang 4,000 cursed spirits sa isang pag-atake. Bilang huling paraan, ibinibigay ni Yuta ang kanyang puso kay Rika at nangako na gugulin ang kanyang buhay kasama niya kahit na ano pa ang mangyari. Inaalis nito ang kanyang mga limitasyon at ina-unlock ang kanyang buong kapangyarihan. Nag-charge siya ng kanyang enerhiya, at nagbanggaan ang dalawang pag-atake, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Si Suguro ay lubhang nasugatan at pinilit na umatras, ngunit dumating si Gojo. Nagbahagi sila ng ilang huling sandali at nag-aalala tungkol sa dati nilang matalik na pagkakaibigan. Nagising si Yuta, nagulat na buhay pa siya, at naghanda na ibigay ang sarili kay Rika. Gayunpaman, bumalik siya sa kanyang anyong tao, at ipinaliwanag ni Gojo na hindi siya isinumpa ni Rika. Sa halip, si Yuta ang aksidenteng sinumpa siya na manatili sa tabi niya, at hindi niya matanggap ang kanyang kamatayan. Umiyak si Yuta, nalaman na siya ang sumumpa sa kanya, ngunit pinasalamatan siya ni Rika para sa kanilang oras na magkasama, at sinabihan siyang mamuhay ng maayos at masaya, at mapayapa. Na pumunta sa kabilang buhay. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Yuta bilang isang sorcerer ng Jujutsu, kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, at isinusuot pa rin ang singsing sa pakikipag-ugnayan kay Rika. At doon na natapos ang video.